Meron ka na bang nakaalitan na kapag pinapatawag sa barangay, bigla na lang nawawala? Hindi sumisipot sa hearing, hindi tinatanggap ang summons at parang walang pakialam sa proseso? Paano kung ang reklamo mo ay seryoso, utang, paninirang puri, sigawan o alitan sa lupa? Pero ang kabilang panig ay ayaw makipag-usap. Ito po ang isa sa pinakamalaking hamon sa katarungang pambarangay. Ang mga uncooperative parties o mga taong ayaw makiisa sa proseso ng barangay conciliation. At ang mas mahirap dito, walang direktang kapangyarihan ang lupon para parusahan agad ang taong matigas ang ulo o paulit-ulit na hindi dumadalo. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at sa video na ito, pag-uusapan po natin kung bakit may mga tao na ayaw sumipot sa barangay. Ano ang epekto nito sa kaso? At ano ang pwedeng gawin ng lupon? At paano naaapektuhan ang hustisya sa barangay dahil dito? Kaya kung ikaw po ay punong barangay, lupon member, complainant, o simpleng mamamayan na gustong maintindihan ang proseso ng katarungang pambarangay, panoorin niyo po ito hanggang sa dulo. Ano ba ang layunin ng katarungang pambarangay? Bago natin talakayin ang problema, balikan muna natin ang layunin ng katarungang pambarangay. Ang sistema ng katarungang pambarangay ay ginawa upang maiwasan agad ang pagsasampa ng kaso sa korte, mapabilis ang pagresolba ng sigalot, mapagaan ang trabaho ng hukuman at higit sa lahat, mapanatili ang kapayapaan sa komunidad. Sa simpleng salita, gusto ng batas na pag-usapan muna ang problema bago ito umabot sa demandahan. Pero paano mangyayari ang pag-uusap kung may isang partido na ayaw humara? At madami pong ganyan. Diyan po magsisimula ang malaking hamon. Sino yung tinatawag na uncooperative party? Ang uncooperative party ay isang taong hindi dumadalo sa hearing, hindi tumatanggap ng summons, paulit-ulit na nagpapalusot o sadyang iniiwasan ang proseso. May mga pagkakataon pa na nagpapalit-palit ng tirahan, pinapakiusapan ng tanod na sabihing wala siya o galit na galit kaya ayaw nang makipag-usap. Sa totoo lang mga kabarangay, karaniwan itong nangyayari sa barangay. Bakit may mga taong ayaw dumalo? Number 1, maaring may takot o hiya. May ilan sa mga natatakot o napapahiya sa barangay. Iniisip nila na baka pag-chismisan ako. Baka ako ang mapahiya. Baka kampihan ang complainant. Kaya iniiwasan nila na dumalo sa hearing. Number 2, galit na galit ang emosyon. Kapag mainit ang alitan, mahirap kumbinsihin ang tao na makipag-usap. Minsan sinasabi nila, wala akong pakialam kahit magkaso pa siya. Kapag emosyon ang umiiral, mahirap makamit ang compromise. Number 3, walang tiwala sa proseso. May ilan ding hindi naniniwala sa katarungang pambarangay. Iniisip nila, sayang lang ang oras. Wala din namang mangyayari. Oo lang ng oo ang barangay. Dahil dito, kaya po nila binabaliwala ang samot. Number 4, may mga taong sadyang ayaw talagang makipag-areglo.
May mga taong alam nilang mali sila, kaya iniiwasan nila ang confrontation. Iniisip nila, kapag hindi ako sumipot, baka tumigil na din ang complainant. Pero hindi nila alam na may legal consequences ang hindi pagdalo sa patawag ng barangay. Ano ang problema kapag hindi sumisipot ang respondent? Napakahalaga po ng pagdalo sa barangay hearing dahil ang layunin ng proseso ay pag-uusap. Kung wala ang isang partido, walang mediation, walang conciliation, walang compromise agreement. At kapag paulit-ulit ang hindi pagsipot, tumatagal po ang kaso, nasasayang ang oras ng lupon, nadadagdagan ang tensyon sa komunidad, at minsan lumalala pa ang away. May mga alitan na pwedeng maayos agad, pero dahil matigas ang ulo ng isang partido, nauuwi sa demandahan. May kapangyarihan ba ang lupon na parusahan ang hindi sumisipot? Ito po ay bagay na mahalagang maintindihan natin. Ang lupon tagapamayapa ay walang kapangyarihang magkulong o magparusa tulad ng korte. Wala silang contempt powers. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng magpa-aresto agad, hindi sila pwedeng magmulta agad, at hindi sila pwedeng makulong ng respondent dahil lang hindi sumipot. At dito po nahihirapan ang maraming mediators dahil kahit ilang summons ang ipadala, kung ayaw talaga ng tao, limitado ang pwedeng gawin ng barangay. Pero may epekto ba ang hindi pagdalo? Yes po, merong epekto. Kapag ang respondent ay sadyang hindi sumipot, matapos ang tamang notice o summons, maaaring ma-issuehan ng certification, mawalan ng pagkakataong makipag-areglo, at pwedeng ituloy ng complainant ang kaso sa korte. Sa ilang sitwasyon, maaari ring maapektuhan ang karapatan ng respondent na maghain ng counterclaim. Kaya hindi po biro ang hindi pagdalo. Ito po ang hamon sa mga mediators at lupon. Hindi madali ang trabaho ng lupon tagapamayapa. Just imagine, magseset ka ng hearing, maghihintay ka, tatawag ka ng mga partido, mag-a-adjust ng schedule, tapos hindi sisipot ang respondent. Minsan, ilang beses inuulit ito. Nakakapagod sa parte ng punong barangay ng lupon, nakakadismaya, at minsan naaapektuhan pati kredibilidad ng barangay justice system. Paano naman ngayon hinaharap ng mahuhusay na lupon ang problema? Number 1, maayos na communication. Hindi puro summons lang. Minsan kailangang personal na makiusap, magpaliwanag o makikipag-usap sa pamilya ng mga partido. Kapag naiintindihan ng respondent na layunin ng barangay ang kapayapaan at hindi namamahiya ang lupon, mas nagiging cooperative ang respondent. Number 2, yung neutrality. Kapag ramdam ng respondent na may kinikilingan ang barangay, mas lalo silang hindi sisipot. Kaya mahalaga ang patas, mahinahon at professional na mediator o conciliator. Number 3, yung tamang documentation. Napakahalaga ng records. Dapat maayos ang summons, attendance, minutes,
at notices. Dahil kapag umabot sa korte, mahalagang maipakita na dumaan sa tamang proseso ang barangay. Number 4, yung patience and emotional intelligence. Hindi sapat na alam lang ang batas. Ang mahusay na mediator ay marunong makinig, magpakalma, at magbawas ng tensyon. Yung pong de-escalation. Minsan, isang mahinahong usapan lang ang kailangan para sumipot ang respondent. Ano ang epekto sa komunidad? Kung maraming hindi cooperative sa barangay process, bumabagal ang hustisya, lumalala ang hidwaan, at nawawala ang tiwala ng tao sa barangay justice system. Pero kapag naging maayos ang participation ng mga tao, mas mabilis ang resolusyon ng problema, mas kakaunti ang demandahan sa korte, at mas tahimik ang community. Mga kabarangay, tandaan po natin na ang katarungang pambarangay ay hindi lamang tungkol sa batas. Ito ay tungkol sa relasyon ng magkakapitbahay, ng magkakabarangay. Kaya ito po yung ating personal na mensahe sa ating mga kabarangay. Kung makatanggap po kayo ng summons mula sa barangay, huwag mo itong baliwalain. Hindi ibig sabihin ito na kriminal ka agad. Inaanyayahan ka lamang upang makinig, magsalita, at subukang ayusin ang problema. Mas mabuti ang mag-usap kaysa tuluyang pagkasira ng relasyon. At tandaan, ang simpleng pagdalo ay malaking hakbang para sa kapayapaan. At the end, ang malaking sandata ng katarungang pambarangay ay hindi kapangyarihan o parusa, kundi kooperasyon, respeto, at bukas na komunikasyon. Dahil kahit gaano kaganda ang sistema, kung walang gustong makipagtulungan, mahihirapan talaga na makamit ang tunay na pagkakasundo. Ayan mga kabarangay, kung muli may natutunan kayo sa video na ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-share. Subscribe na din po kayo. I highly encourage ang bawat isa. Dahil, alam niyo po, kung tayo ay ordinaryong tao, hindi natin alam kung kailan tayo mapapabarangay. Ngayon, kung alam natin ang katarungang pambarangay, mas madali po ang ating pagpunta sa barangay, mas magiging maayos ang pagdaloy ng proseso sa pag-aayos ng ating mga alitan. Kaya muli, mga kabarangay, ako po si Jeffrey at maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin.